Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Isa pong, pribilehiyo po para sa akin na ito po ay mai-share, maibahagi po sa bawat isa sa atin. Tayong mga tinawag ng ating Panginoon at tayong lahat ay, kanyang kinahabagan at kinaawaan. Ayon sa kanyang biyaya ay nandun po yung susumikap po natin sa tulong na rin ng ating Panginoon, ayon sa kanyang biyaya na tayo makapag-aral ng isang napakahalagang paksa sa ating mga Kristiyano na sumusunod at nais sumunod sa ating Panginoong Hesus. Na kung saan ito pong topic na ito, itong paksa natin ay tumutugon sa Essential Christian Doctrine, a handbook on biblical truth na mula po sa isang mapagkakatiwalaan na pastor, mula kay Pastor John MacArthur. Tinatawag po itong essential kasi ito po ay lubos na mahalaga pong nating maunawaan, malaman at maging systematic po yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang sa ganun po ay lalo pa po nating makilala at maunawaan ang naisin o panukala, mga plano o ano yung mga events na maaaring mangyari sa buhay po natin o maging sa hinaharap ayon po sa pag-aaral po natin ng salita po ng Diyos. 'Pag sinabi po nating doctrine, ibig sabihin po ito po yung mga teachings, ito po yung mga katuruan, ito po ay mga kapahayagan o mga revelation mula sa ating Diyos sa pamamagitan po ng, Holy Scripture o yung banal na kasulatan o tinatawag po natin na Biblia. Okey. Bilang tugon po sa ating topic, nais po natin na alamin, i-define po muna o bigyan ng kahulugan ang, salitang theology, okey. At, base po sa ating lesson ay meron po tayong ilang mga layunin, meron po tayong 7 na kinuha. Actually ito po ay napakarami ano, subalit ang ginagawa po natin, kinukuha po natin yung pinaka-main points nung pag-aaral po natin. So una, kailangan po nating malaman ang kahulugan o ano ang kahulugan ng tinatawag natin na Christian theology, na sa Tagalog po ay tinatawag po ito na teolohiya. Pangalawa po ay upang isa-isahin natin ano ang mga dahilan bakit kailangan natin pag-aralan ang theology or teolohiya. So, alamin po natin bakit nga ba kailangan nating alamin ito para sa ating mga, ah, mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Ang pangatlo ay upang isalarawan o ating isasalarawan ang iba't ibang pangunahing uri ng, theology. Napakarami po noon ano. Actually po ito pong mga pag-aaralan natin ay hinango rin po sa Biblia. Ang kagandahan po nito, ito po ay ginawa nilang systematic. Yung pag-aaral, mga ideas, mga katuruan mula sa Word of God, sa Sola Scriptura. So sinabi ko pong Sola Scriptura, ibig sabihin, through Scripture alone. So tayo pong mga Kristiyano, nakabase po yung ating, pananampalataya sa pamamagitan lamang ng, ah, salita ng Diyos, ng Scripture, ng Word of God, na ito ay tinatawag na inspired Word of God mula sa ating Diyos. Kaya kailangan nating malaman upang nang sa gano'n magkaroon tayo ng kamalayan tungkol sa Diyos. Siya po ang sentro ng ating pag-aaralan. And then, alamin din po natin at ibibigay ano ang mga kategorya ng tinatawag natin na, systematic theology at aalamin natin yung kahulugan nito ayon sa pang-apat na layunin po natin. Ang 5, maipahayag ang 4 na banal na layunin ng kasulatan. Siyempre sa kasulatan meron po siyang general overview o yung mga aims or goals ng kasulatan ng Bible. Atin din pong, matututunan dito ano yung ating maaaring matanggap o yung tinatawag na benefits ng tinatawag natin na systematic theology. So malaki po at marami po tayong maaaring makuhang benepisyo pagdating po sa pag-aaral. So tayo pong mga Kristiyano hindi po tayo hihinto at kailangang huminto sa pag-aaral po ng salita ng Diyos in a systematic way.
Sa pampito ay upang ipaliwanag ang mga implikasyon ng mga doktrina mula sa Biblia para sa buhay ng buhay nating mga mananampalataya kay Kristo. 'Pag sinabi po natin na implikasyon, ano po yung halaga? Ano po yung kahalagahan ng mga katuruan, 'yan, mula sa Biblia para sa ating buhay at magamit po natin 'to sa araw-araw nating pamumuhay bilang mananampalataya. So, tayo po sinusukat ng iba ayon sa buhay po na ipinapakita natin, ayon sa pananampalataya natin kay Jesus. So, siya po yung ating tinitingnan sa ating pag-aaral. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Okay, so ngayon po ay atin pong, ibibigay ang kahulugan ng tinatawag natin na theology or Christian theology. Okay. So, bago ko po tingnan at basahin po itong nasa slide, nais ko po munang ibigay sa atin, sa inyong lahat, ang ibig sabihin o yung tinatawag na definition ng theology. Na ang salitang theology ay galing po sa Greek words, ano, na pinagsama po nila yon. Na ang ibig sabihin po ng theology or theologia, it means the study of God. Okay, the study of God. Pag-aaral tungkol sa Diyos. Okay, yun po yung maiksing definition niya na kung saan sa pag-aaral na ito, atin pong uunawain ang Diyos, ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng kanyang words na kanyang ipinahayag naman sa Biblia. Okay. So, hindi natin lubos na talagang tunay na mauunawaan ang kaisipan ng Diyos sapagkat siya Diyos. Sabi nga po ng Romans chapter 11 verse 33 to 36, medyo habaan po natin ng konti 'yon, ano. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Napakasagana, ibig sabihin po ay napakayaman, hindi natin mauubos 'yon, ano. Talagang infinite, sabi nga nila, eternal yung kanyang kayaman. Napakasagana, abundant. Sabi nga, napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Di matarok. Meaning, hindi po natin lubos na marireach o makikita, masusukat yung kanyang karunungan at kaalaman. Sabi ng question doon sa second part ng verse 33, sabi ni Pablo, sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? That is a rhetorical question. Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Sino nga ba? 'Di ba wala po, nobody. Gaya ng nasusulat, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sinong maaaring maging tagapayo niya? Sino ang nakapagbigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Sa verse 36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Okay, yun po yung napakaganda na salita ng ating Panginoon mula sa Romans 11:33 to 36. Na tinutukoy po doon na lahat ng bagay ay sa kanya. Sabihin siya po ang may-ari ng buhay natin, na material thing, non-material thing, spiritual things, knowledge, wisdom, lahat po ng bagay na nakikita at di nakikita sa kalangitan, sa lupa, kahit saan lugar, kahit saan man. So, ay galing po sa kanya, mula sa kanya, sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, nagkaroon po ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita ay galing sa kanya, galing sa Diyos, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Kaya kanya po lahat ng bagay. Kahit tayo pong mga tao, pag-aari po niya, no? So, anytime, pwede po niyang kunin yung buhay ng tao. Kasi siya po yung nagbigay, siya po yung lumikha nito. Sa kanya ang karangalan magpakailanman. Okay, isang parang papuring pagsambang, salita o pararalala o yung phrase na sinasabi natin, sa kanya, ibig sabihin sa Diyos, ang karangalan magpakailanman. Amen. Okay. So, dun sa pag-aaral po natin ng theology, sinasabi rin po sa definition, it is the art of science, knowing what we can know and understand about God. Art and science. Ibig sabihin po noon, ito po ay mga bagay na
tungkol sa pag ah, patungkol sa kaalaman ano, knowing what we can know, mga bagay na maaari nating malaman at maunawaan tungkol sa Diyos, tungkol sa Diyos, sa ating Diyos. Na kung saan itong pang-unawa na ito o yung gagawin nating pag-aaral tungkol sa kaalaman tungkol sa Diyos, it is an organized and understandable manner. So, talagang organized, sabihin systematic. Ibig sabihin nito, ito'y sa paraan na mauunawaan talaga natin. Kaya very systematic. Sa mga ibang mga tao, iniiwasan po nilang pag-aralan ito. Ayon sa dahilan, dahil itong pag-aaral ng theology ay nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak o paghiwa-hiwalay. Pero tayo pong mga Kristiyano at naniniwala sa Diyos, mahalagang bagay po ito kung proper lamang yung pag-aaral natin, pang-unawa natin tungkol sa theology. Okay? So, ang biblical theology o yung mga biblical na teolohiya o pag-aaral tungkol sa Diyos ay isang mabuting bagay. Kasi mas doon natin nauunawaan systematically kung sino ang Diyos nating sinasamba. It is the teaching of God's Word. Mga katuruan, yung theology po, tinutukoy natin. Katuruan tungkol sa mga bagay tungkol sa Diyos. Sabi nga po ng 2 Timothy 3:16-17, pagka ating pong binasa, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Again, lahat. Sabihin yung Word of God, lahat ng nakasulat po doon ay kinasiyahan ng Diyos. It is a breath of God. Hininga, inspired Word of God galing sa Diyos mismo. Kaya po pag nagsasalita po ang Biblia, nagsasalita po ang Diyos sa atin. When God speak, when the Bible speak, God speak. Okay? And then, at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Kapaki-pakinabang, talagang magbe-benefit po talaga tayo, maging sa pagtuturo ng ng mga bagay na totoo. Kasi sa mundo natin na ito ay punong-puno ng, alam niyo po yun, marami pong mga lies, mga hindi totoong mga ideya, mga ideology na ibinabato sa atin ng sanlibutan ito. At isa yung talagang mapapagkatiwalaan natin ay ang salita ng Diyos ay pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. Alam naman natin na si Satan talagang ang tao ay nilinlang dahil sa pagsisinungaling, sa kasinungalingan. So kailangan natin ng totoo, ng truth mula sa ating Diyos. At siya lamang ang pagmumulan nito mula sa Diyos. Maging sa pagsaway, sa kamalian. Madalas tayong tao, di po ba, may mga parang pagkakataon na nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Pero ang salita ng Diyos, itutuwid po niya tayo, kino-convict po niya tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu po ng Diyos. Kaya mainam po pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. 'Pag nagkamali tayo, itinutuwid tayo nito. Binabalik po niya tayo. Saan? Sa katuwiran ng Diyos. Okay? Sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, kailangan po natin 'yun, kailangan tayong ituwid, kailangan nating magsanay para sa matuwid na pamumuhay, yung righteous living na sinasabi. So, ang ating pong Panginoon ay talagang siya yung, tinitingnan again natin lahat para pagdating sa righteous living kung bakit nga po siya naging tao, para maipakita niya, mai-display niya, mai-demonstrate niya sa atin yung kanyang righteousness at kung anong ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Dahil sa laking awa at habag ng Diyos para sa ating lahat. Okay, then, ayon din sa kasulatan o dun sa verse 17, upang ang lingkod ng Diyos, kung tayo tunay na lingkod ng Diyos, sabi niya, ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Okay? So, yun po yung purpose o yun po yung dahilan para sa atin ginawa, sinabi, sinulat, pinaalam sa ating lahat ang salita ng Diyos upang ang lingkod ng Diyos, ikaw at ako, kung naglilingkod sa Diyos, ay maging ganap. In other words, sa English, perfect. Okay? Maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Again, maging handa, maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Alright?
So, yun po yung, sinabi po ng 2 Timothy 3:16-17 kung bakit nandun po yung word of God. Okay, napalinaw po nun ano, maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya sa mga mabubuting gawain, sumasama po tayo dun, ano po, 'pag mabuti. Pero 'pag hindi mabuti, iniiwasan po natin. Okay, sa pagpapatuloy po ng ating, pagpapaliwanag patungkol sa salitang, pag-aaral ng theology, okay, ito ay maikumpara at mas mahigit pa sa talagang, paghahanap ano, ng isang bagay na mahalaga. Parang talagang nag nagmimina tayo, naghuhukay tayo ng isang bagay na lubhang mahalaga, okey. So, para malaman natin, madiskubre natin, kung ano ang nais ipaalam, ipahayon sa atin ng Diyos, okey, tungkol sa Diyos, tungkol sa Kanyang sarili mismo. So, mahalaga po 'yun ano, yung ating Savior, yung ating tagapagligtas, even the Creator Himself, our God, ay makikilala po natin ng lubusan sa pag-aaral po natin systematically ng tinatawag po nating, Christian theology. Okay, now, once na nandun na po tayo sa punto ng pag-aaral ng theology ng essential Christian doctrine, so maunawaan po natin kung sino ang lumikha siyempre ng lahat ng bagay. Na siya mismo ang nagsasabi, ang nagsu-sustain, siya yung nag-create, siya ang creator, siya rin yung sustainer. 'Pag sinabi po nating creator, tagapaglikha, tama po ano? 'Pag sinabi po na natin na sustainer of all things, eh, siya po yung nagpapanatili ng lahat ng bagay, eh. Halimbawa, yung pag-ikot ng mundo, okey, yung pag-ikot ng mga planeta sa solar system, yung pag-ikot o pag-spin nito, even yung paggalaw nito, even the gravity, even yung force, even yung matter, at lahat ng bagay na meron sa universe, ay siya po yung nagsu-sustain. Kahit po yung katawan natin, siya po yung nagsu-sustain, nagpapanatili po nito. Kaya tayo nananatiling buhay at nakakalakad ayon sa Diyos, ayon sa kanyang katwiran. Even yung paghinga po natin, even yung functions ng tissues and cells and muscles nung ating mga organic organs ano, sa ating katawan, ang Diyos po ang nagkokontrol. Kasi siya nga po yung sustainer. He is the creator. He is the sustainer of all things. At dahil siya ang may-ari ng lahat, siya rin yung nagsusustain ng lahat ng bagay, siya rin yung judge. So, kailangan po nating maunawaan, He is our Savior. But at the same time, siya rin po yung judge ng lahat ng bagay. He is also the Alpha and the Omega. Alam niyo po yan, no? Alpha and Omega. He is the beginning, He is the end. Alpha and the Omega, the beginning and the end of all things. Okay. Nung nagpakilala po siya kay Moses sa Exodus 3:14, sabi niya ng Diyos, I am who I am. Okay. Ako nga. Yun yung pakilala po ng ating Diyos, ano? Term po na ginamit doon sa Old Testament is si Yahweh, ano? Pag binasa po natin siya sa Exodus 3:14, sinabi ng Diyos, ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sinugo ng Diyos si Moses sa sa Egyptian, sa Pharaoh, right? Okay. Ang salitang I am, ako nga, is nagsasabi ng tinatawag po natin na personality ng Diyos, character of God. Eh, yun po yung ibinigay na name, I am. So, sabi sa paliwanag po ng pag-aaral po natin, the word I am or the name I am, ako nga, ay nagsasaad for a free, purposeful, self-sufficient personality. Sinasabi ng Diyos na ako ang Diyos na malaya ayon sa aking dakilang layunin, self-sufficient personality. Ibig sabihin po nun, hindi na po siya nangangailangan ng kahit anumang bagay na tulong para siya mag-exist. Okay? But God is not an ethereal force or cosmic energy. Because God, He is the Almighty. Siya po yung makapangyarihan. He is self-existing. Self-existing, nag-exist yung kanyang sarili.
Okay, self-determining being with a mind and a will. Meron po siyang isip, meron po siyang kaisipan, meron siyang will. Okay, yung kalooban niya, ano po. So, there is what we so called yung tinatawag natin na personal God. Because He has a personal character. Na ipinahayag niya sa sangkatauhan, the word I am. Ipinahayag niya ito, yung kanyang sarili, sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan din at nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-aaral ng theology, okay, ay sinasabi natin na upang malaman, makilala ang Diyos. Pag nakilala natin ang Diyos, we may glorify Him through our love and our obedience. Sabihin, pwede nating pagkilala natin ng Diyos personally sa pamamagitan ng kanyang salita, pwede nating ibigay yung pagluluwalhati, pagdakila sa kanya bilang ating dakilang Diyos. Pagligtas, siyang manlilikha, siya ang lahat-lahat para sa ating buhay. Okay? Sa pamamagitan ng pagmamahal sa Diyos at pagsunod sa Diyos. Sabi nga ay paano natin mamahalin ng Diyos kung hindi natin kikilalanin ng Diyos, yung tunay na Diyos ng Biblia. Okay? Kaya mahalaga pong bagay po yun, ano? Alright. Ngayon, sa pag-aaral din ng theology, kailangan makita rin dito sa atin, ano, na yung tinatawag na byproduct ng buhay po natin. Okay? Sabihin, makikita po sa buhay natin, pag nakilala po natin ng Diyos, kung sino ang Diyos, siya ay Diyos na mapagmahal, maibigin, ganun din po yung na, na nais o dapat nating ipakita sa iba. So makikita po natin yun, may display po natin yun, may demonstrate po natin yung mga bagay na sinabi po nating pag-ibig, pagmamahal, pag meron po tayong pagsunod sa Diyos. Okay? Kaya importante po yun, maalaman, maunawaan ang salita po ng Diyos. Ngayon, kung ang isang tao ay mayroong tinatawag na poor theology o mahina yung kanyang pagkakaalam sa Diyos o mababaw yung view niya sa Diyos o yung pananaw niya sa Diyos. Kumbaga yung halimbawa, yung kanyang pangunawa is inaccurate, okay? Superficial, mababaw. So, yung buhay po niya, yung buhay na maaari niyang maipakita is worse. Okay? Hindi po ito magdadala sa kanya ng tinatawag na comfort and hope na ninanais po niya. Kung ang pag-asa po niya, kung ang pag-unawa po niya sa Diyos ay napakababaw. Kaya kailangan, dun sa pangunawa natin, hinihingi natin sa panalangin na bigyan tayo at pagkalooban tayo ng pangunawa at makilala ang ating Diyos. Diyos na talagang ipinapakilala at nagpakilala sa kanyang banal na salita. Kaya this is very crucial para po sa ating mga Christians. Ano po? So, very crucial. Ibig sabihin, napaka-importante po nito para sa atin. Kaya wag po nating ipagkait yung mga pagkakataon na mag-aral ng Word of God, SOL, School of Leadership, na pag-aralan po itong mga ganitong bagay. Okay? Kaya importante po na i-accept po natin yung theology o yung mga katuruan ng salita ng Diyos. Kasi magkakaroon po tayo ng tinatawag natin na sense of direction. Kasi kung halimbawa hindi tayo mapagbasa, mapag-aral ng Word of God, wala tayong, yung direction po natin is nonsense. Saan po tayo pupunta? Okay? Kaya mahalaga po na meron po tayong tamang theology o pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi ayaw natin na maaksaya at masayang siyempre yung buhay po natin, especially, particularly yung ating pong kaluluwa, yung soul, na talagang pinakaiingatan po ng ating Panginoon kung bakit siya namatay sa krus 2,000 years ago. Okay, so that's why all Christians, lahat halos ng Kristiyano, talagang sabi ng pag-aaral is, sabi niya, all Christians should be consumed with theology. Kailangan personally, intensely, pag-aralan ng salita ng Diyos. Kailangan pag-aralan. Bakit? In order to know, para malaman
para malaman yung pagmamahal o pag-ibig at nakasunod sa kaisa-isa nating Diyos. Okay, na nais nating siyempre sambahin, paglingkuran ng may kagalakan sa puso natin at spend natin yung ating eternity kasama po ang ating Panginoon Diyos. Kaya yun po yung slight background na tinatawag po natin na theology, Christian theology. Now, babalik po tayo dun sa slide. Ang Christian theology o teolohiyang Kristiyano ay ang pag-aaral ng banal na paghahayag o kapahayagan sa Biblia. Pinag-aaralan nito ay ang Diyos. Yun po yung talagang main na center point na focal point po natin, mismo ang Diyos. Bilang panghabang buhay na sentro nito ang salita ng Diyos, bilang pinagmulan at kabanalan, bilang layunin nito. Okay? Kumbaga, talagang source ng ating pag-aaralan ay walang iba kundi ang Biblia. Okay? Ang Word of God. Ito, merong sinabi nga po bilang pag-uulit din sa ating binanggit din kanina ni Alva McLean. Inulit niya sa Roma 11:36. Sabi niya, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya, sa Kanyang karangalan magpakailanman. Amen. Okay? Yun po ayon kay Paul, di po ba? Binabanggit nga po na lahat ng bagay ay galing sa Kanya. Sa pamamagitan niya, ang ating Panginoon Diyos at Kanya lahat ito. Kaya ibabalik po natin yung glory na para talaga sa Kanya. Kasi lahat ay galing sa Kanya. Okay? Yun po yung maiksing definition ng theology ayon sa ating libro na pinag-aaralan po natin. Yan ilang dahilan bakit kailangan pag-aralan ang theology o yung teolohiya. Merong isang Scottish pastor at siya rin ay theologian. Ibig sabihin po, isa po yung tao na nag-aaral tungkol sa mga bagay tungkol sa Diyos. Siya po ay si John Dick. Meron po siyang tanong, malalim na tanong, bakit kailangan pag-aralan itong mga bagay na ito, theology, tungkol sa Diyos? At meron pong ilang mga kasagutan na ibinigay. Una, upang tiyakin ang katangian ng Diyos ayon sa aspeto nito tungo sa atin. Mahalaga po yun na malaman ano ang karakter, ano yung nature, ano yung kalikasan ng Diyos na kailangan po nating maintindihan. Lubos na maintindihan. Pangalawa, ay upang pag-isipan ayon sa pinakita niyang mga katangian, ayon sa kanyang mga ginawa o gawa, ayon sa pagkakasunod-sunod ng panahon o dispensasyon. Ayun, so talagang kailangan pag-isipan at talagang ayon sa pinakita ng kanyang mga katangian bilang Diyos, na alam natin, pinag-aaralan natin ang kanyang mga gawa at ginawa. Okay, yung mga indicative events or consequences na ginawa po ng ating Diyos, ng ating Panginoon Diyos, na ayon sa pagkakasunod-sunod ng panahon or dispensasyon. Sapagkat ang Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang panahon. May kanya-kanyang panahon, di nga po ba sabi lahat ng bagay ay may kanya-kanyang panahon. There is a time for everything. Okay, so dito pinag-aaralan yung ginawa ng Diyos at ginagawa ng Diyos mula sa Genesis to Revelation ayon sa kanyang panahon. May tinatawag po tayong timeline. Number 3 ay upang matuklasan ang kanyang mga disenyo tungkol saan? Sa tao ayon sa kanyang orihinal at sa kanyang kasalukuyang estado o kalagayan. Sapagkat sinasabi nga po na ang Diyos ang gumawa sa tao. So, yung disenyo ng Diyos sa tao ay pinapahayag at pinag-aaralan, kailangan malaman natin ayon sa kanyang orihinal at sa kanyang kasalukuyang estado o kalagayan. So, maaaring ito ay spiritually basis o spiritual thing na mga bagay tungkol sa tao. Okay? So, kailangan po nating alamin po yung mga bagay na ito. Disenyo tungkol sa tao ayon sa kanyang orihinal at sa kanyang kasalukuyang estado o kalagayan. Kunwari, sa isang mananampalataya at di mananampalataya. Okay? Ano yung kanyang kondisyon? Saan nagmula ang kasalanan?
ng isang tao. So, atin pong tutuklasin, aalamin ano, kung ano yung naging, ah, kaalaman patungkol po sa mga nabanggit upang makilala siya, meaning ang ating Diyos bilang makapangyarihang Diyos. Kaya yun po yung isa ng maganda pong layunin po natin, makilala siya bilang Almighty God sa abot ng pagkakakilala sa Kanya, na ito po'y marangal at pinakamarangal na layunin ayon sa pang-unawa po ng tao. So again, ang Diyos po ang nagbibigay ng pang-unawa or tinatawag po natin na understanding. Subalit may mga gawa ang Diyos na lubos hindi natin talaga maaaring maunawaan lahat-lahat. Kaya nga po sinasabi, sa abot ng pagkakakilala sa Kanya, ayon sa salita niya ng Diyos. At ito ay marangal na layunin natin ayon sa pang-unawa nating mga tao. Kilalanin ang Diyos bilang makapangyarihan Diyos. Okay, panglima ay upang matutunan ang ating mga tungkulin sa Diyos. Okay, tayong lahat na again, tinawag ng Diyos, niligtas ng Diyos, pinatawad ng Diyos, inibig ng Diyos. So malaman natin ano ang mga tungkulin natin sa Kanya, sa Diyos. Okay, at ang paraan ng pagkamasa ng Kanyang mga favor, mga blessings, ano, mga pag-asa o yung hope, ano, na nagbibigay ng pahintulot sa atin ng joy o ng aliw at kahangahangang kapaki-pakinabang kung saan ang ating lahi na bumagsak ay naibalik. Saan? Sa purity, kadalisayan at joy, yung katuwaan na ang Diyos po ang gumawa. So alamin natin dahil sa ating sa pagliligtas ng Diyos sa ating mga tao, sa atin na kanyang unang inibig, siya po ang unang umibig, hindi po tayo. Okay? Ang Diyos. So alamin po natin ang ating tungkulin sa Diyos. Siya po ang nagbibigay ng aliw, siya po ang nagbibigay ng pag-asa, siya po yung nagbalik sa atin, nagpabalik sa atin mula sa pagkasira, pagkabagsak. At tayo dinala saan? Sa isang kadalisayan, purity at yung tinatawag na joy. Nagkaroon po tayo ng pag-asa, nagkaroon po tayo ng katuwaan, okay? Ng alam niyo yun, dahil kasama natin ng Diyos sa pamamagitan na tulong din marahil surely ng Holy Spirit na ibinigay naman sa atin. Panganim, upang ibigin siya. Okay? Ibigin siya bilang siyang pinakakarapat-dapat na paggamit ng ating pagmamahal. Kaya po sinasabi na ng Word of God na kailangan ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip at buong kaluluwa. At yun po yung isa sa dalawang pinakamahalagang utos po ng Diyos sa atin. Ang siya ay mahalin, ang siya ay ibigin bilang siyang pinakakarapat-dapat na paggamit ng ating pagmamahal ay mahalin, sundin, alamin ang katotohanan, sundin ang ating Diyos na buhay. Pangpito, upang pagsilbihan siya. Nung malaman natin na tayo inibig ng Diyos, pinatawad ng Diyos, nagkaroon tayo ng sense of serving God. Okay? Upang pagsilbihan siya bilang pinakamarangal, bilang kasiyasiyang layunin kung saan maiilaan natin, malalaanan natin, mabibigyan natin ng ating oras, ang ating panahon, okay? At ang ating mga talento po natin na ibinigay ng Diyos para sa atin. So yun po yung tinatawag na common grace. Lahat po ng tao ay binigyan ng panahon para lumapit sa Diyos, at magsisi, tanggapin ng Diyos at magbagong buhay. Na kailangan yung grasya ng Diyos na ibinibigay po sa bawat isa sa atin ay mailaan naman natin para sa Kanya. So lahat po ng talents, majority ng time natin, ini-spend po natin yun para mabigyan ng kasiyasiyang gawain para sa Diyos na siya'y paglingkuran at pagsilbihan. Okay? Kaya yun po ang ilan sa mga dahilan bakit kailangan aralan ang tinatawag natin na Christian theology. So meron po tayong tinatawag na iba't ibang pangunahing uri ng theology.
May mga klase po siya 'no, kasi ito nga po'y systematic, may sistema po 'yan. Kumbaga po sa library, sa aklat ay meron pong kanya-kanyang tinatawag na category or types, uri ano. Okey, una ay yung tinatawag po natin na biblical na theology o biblical theology. Again, yung salitang theology, ito po ay mga pag-aaral, mga kaalaman tungkol sa Diyos. Yan, ito pong tinatawag na biblical theology ay mga pinagsama-samang kaisipan, idea, information na ang tema ay tumutukoy sa biblical chronology o ayon sa pagkakasunod-sunod ng may akda ng Biblia na may kinalaman saan sa isang progresibong paghahayag ng Biblia. Okay. So dito, malalaman po natin yung systematic theology na sinasabi. Okay. Biblical chronology, yung pagkakasunod-sunod ng mga ng mga kaalaman tungkol sa Diyos. Biblical theology, systematic theology. Kaya tinawag na systematic, reorganize. May pagkakaayos at pagsasaayos lahat ng impormasyon na hango sa salita ng Diyos. Pangalawa ay tinatawag na dogmatic theology. Yun, ito po ay mga inspired the Word of God. Of course, galing din po ito sa salita ng Diyos na pinagsama-sama na kung saan nagfo-focus naman po ito sa halaga o pabor o sa mga piniling tinatawag na mga word of faith o yung paniniwala ng church. Okay, dogmatic theology naman po 'yun. Sa pangatlo ay tinatawag natin na exegetical theology. Na dito ang sabi, ito ay maingat na pinagsama-sama na mga kasulatan, mga words, nasa pamamagitan ng exposition. Pag sinabi po nating word na exposition, dito po ay tumutukoy po ito sa detalyeng pagpapaliwanag na nauugnay sa mga individual text ng Word of God o salita sa Biblia. Pinapaliwanag po dito word for word yung salita po ng Diyos. Kaya ang tawag po doon is exegetical theology. Okay? Sabihin po, every letter, every word, every phrase, every passage, every sentence ay napaka-importante po sa pag-aaral po ng exegetical theology. Meron po itong connection o may pagkakaugnay-ugnay po yan. Kaya pag ito po yung pinag-aralan, yung exegetical theology, ay talagang yung verse na ito ay talagang may expound yung information tungkol dun. Okay, so si Pastor John MacArthur talagang na-inlove po ako doon sa kanyang mga tinuturo kasi yung way ng pagpapaliwanag po niya ay talagang exegetical. Okay, exposition na sinasabi. Okay, expository type of teaching. Sabihin, pinapaliwanag po niya yung verse word for word. Hinahangong po niya yung paliwanag niya doon din sa mismong Biblia. Doon po umiikot. Pero sa pag-aaral po niyan siyempre medyo may kalawakan po 'yun at medyo komplikado. Anyway, paraan po ng yung uri po ng theology na ito ay tinatawag na exegetical theology. Ngayon, dumako na po tayo sa pang-apat na uri ng theology. Ito naman ay tumutukoy sa historical. Galing po sa salitang history o mga makasaysayang pag-aaral ng mga pag-unlad ng doktrina or doctrine o mga katuruan pagkatapos ng panahon ng mga apostol hanggang sa kasalukuyan. History. Sabihin po nito, yung mga kasaysayan, kasaysayan ng panahon na kung saan dito tinuturo yung mga naganap noong una, sabi niya doon, mga katuruan pagkatapos ng panahon ng mga apostol hanggang ngayon. Nasa kasalukuyan, Kaya historical theology. So, nakabase po ito doon sa nangyari po nung mga nakaraang panahon. Panahon ng ang mga apostol, mga apostles, hanggang sa kasalukuyan. Pangalima, ay tinatawag naman na natural theology. Sa natural theology po, mga kapatid, okay, or likas na teolohiya, dito naman pinag-aaralan ang mga bagay o mga kaalaman
na maaari nating malaman tungkol sa Diyos sa pamamagitan lamang ng katwiran ng tao. Okay? Sa pamamagitan ng makatotohanan na pag-aaral ng natural na mundo, natural theology. Okay? Natural. Then number 6 is what we called yung tinatawag natin na practical or pastoral theology. Ito naman itong mga pag-aaral na ito ay nagbibigay diin saan? Sa personal na aplikasyon ng mga katuruan na katotohanan sa buhay. Ibig sabihin po nito, yung pag-aaralan po dito is more on application. Kung ano po yung natutunan ng isang Kristiyano, ito naman po ay mga kaalaman o mga kasulatan na pinagsama-sama in an organized way or manner tungkol sa katotohanan sa buhay ng church. Sabihin po ng church, ito po yung tayong tinawag ng Diyos. Church meaning it's not a building. Church means ito po yung mga tao na tinawag mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan ng salita ng Diyos through the gospel of the Lord. Church. Tayo po yun, ano? So, doon, sa pag-aaral na ito, malalaman po ng isang Kristiyano yung mga bagay na dapat niyang gawin sa kanyang personal na buhay sa bawat individual na Kristiyano. Kaya tinatawag po ito na pastoral or practical theology. Ang 7 naman po ay tinatawag natin na systematic theology. Kung saan sinasabi po ito po ay pinagsama-sama po yung word, yung text sa pamamagitan ng pagbubuo o pag-organize ng pagtuturo ng banal na kasulatan na ito po naman po ay sinasummarize po nila gamit ang pangunahing kategory o kategoryas na sumasaklaw sa kabuuan ng nakasulat ng paghahayag ng Diyos. Okay, systematic theology. Talagang dito makikita natin yung kabuuan, ano, in a systematic way, pinapahayag po dito ng content na ito sa systematic theology, yung mga bagay na sumasaklaw, sabi diyan, nakasulat na paghahayag ng Diyos mula sa exegetical at biblical theology in combination. Systematikong theologia or systematic theology. Okay. Ngayon, para maliwanagan din po tayo, mga kapatid, atin pong bibigyan yung kahulugan. Ano nga bang kahulugan na tinatawag natin na systematic theology? Ang salitang systematic ay nanggaling o nagmula sa salitang Griego na binuo, na ibig sabihin ay sin, meaning hindi po yung sin as in kasalanan, SYN, sabihin together. At yung word na histanai, okay, meaning to set up together or to systematize. Okay, pinagsama-sama. Okay, to systematize, to set up together. Alright. Ngayon, ang salitang theology sa Greek is the word theologia. Theologia o mga salita, mga words, mga salita, mga kaalaman, again, tungkol sa Diyos. Theology. Okay? Mga pag-aaral ng mga salita, mga pag-aaral ng lahat ng mga salita, okay, na systematic ito, ano, organized, systematic, talagang step by step, na pinagsama-sama nila ito ayon sa salita tungkol saan? Sa Diyos. Okay, na pinagsama-sama itong mga katotohanan na ito, yung truth and revelation, again, mula sa Biblia, na binuo sa maingat at maayos na paraan. Systematic. Okay. So, meron po tayong tinatawag na mga category pagdating po sa systematic theology. Number 1, ay yung tinatawag po nating bibliology. Okay? Bibliology, ito po ay mga katuruan, ano, mga principles, mga teachings tungkol saan? Sinasabi po dito na ito po yung mga doctrines about the inspiration of the Word of God. Na sinasabi ito po ay walang pagkakamali. O nasa kanya yung highest authority. Nasa kanya ang kapangyarihan, nasa kanya ang control. Okay? Nang tinatawag natin na bibliology.
Ang salitang Biblia is from Greek word biblion. Okay? Biblion meaning in English, book, libro. Pero ang Biblia ay pinagsama-samang mga libro. Okay? Meron po tayong 66 number of books sa Bible, right? 39 sa Old Testament and 27 sa New Testament. Pangalawa, ay tinatawag po natin na theology proper. Theology proper, ito ay mga principles, mga katuruan o mga doktrina tungkol sa pag-iral at pagiging Diyos ng Diyos. Kabilang dito yung tinatawag na Triune God o yung triunity ng Diyos. Alright, yung word na theology is from the Greek word, yung root word niya is theos. Theos means God. Di ba sa triunity na doon po yung tinatawag na God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay, yun po yung systematic theology. Pagdating po doon sa theology proper. Sa number 3 is yung Christology. From the word Christ, Christos, ay talagang dito pupunuin po tayo dito ng knowledge, ng information, principle tungkol sa ating Panginoong Hesus, na siyang ating Panginoon na Diyos, anak ng kataas-taasan Diyos na naging tao, at kasama dito pag-aaralan yung mga ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo, Christology. Sa pangapat, yung tinatawag po naman na pneumatology. Na ang pag-aaral po ng pneumatology, pneuma means spirit. Tungkol ito sa pag-aaral tungkol sa ginawa at gawain ng banal na spirito. Sa number 5 ay yung tinatawag na anthropology. Anthropos. Okay? Men. Doktrina tungkol saan? Sangkatauhan. So, Biblia po yung gagamitin po natin. Hindi po yung word, ang ilan pa sa mga category ng systematic theology. Number 6, yung tinatawag na hamartiology. Yung word na hamartia means sin. Okay? Kasalanan. Mga katuruan, pag-aaral tungkol sa kasalanan. Ugat ng kasalanan, epekto ng kasalanan. So lahat ng mga may kaugnayan sa tinatawag natin na hamartia or sin ay doon po natin malalaman at mapag-aaralan dito sa tinatawag natin hamartiology. Sa number 7 ay yung tinatawag naman natin na soteriology. Soteriology, soteria, from Greek word soteria meaning salvation, kaligtasan. Yung pagliligtas ng Diyos, yung ginawa ng Diyos sa atin, doon po natin makikita yung talagang orderliness, systematic study sa soteriology, salvation. Soteria means salvation. Sa number 8, ay tinatawag natin na angelology. Angelos means angel. Siyempre, ang pag-uusapan natin dito, pag-aaralan ay mga katuruan tungkol sa mga anghel. Maging si Satan, titingnan natin dito yung ginawa ni Satan, pag-aaral tungkol sa kanya, kaaway natin, ang kaaway ng mananampalataya, talaga yung deceiver. Siya po yun, yung father of lies, at yung nahulog na anghel, okay, yung fallen angel. Titingnan din po natin sa pag-aaral dito sa angelology. Sa number 9, ay tinatawag naman po natin na ecclesiology. Ecclesiology. Church, Greek word is from the word ecclesia or assembly or church. Ito po yung kalipunan, grupo ng mga mananampalataya. Universal at local. Ecclesiology. Ecclesia. Okay? Na doon po nanggaling yung word na church. Sa number 10 is yung tinatawag natin na eschatology. So pagka tinignan po natin yung mga katuruan about sa eschatology, ito po ay tumutukoy sa mga biblical na prophecy, mga propesiya. Pagdating lalo na sa mga kaganapan o magaganap sa pagtatapos ng panahon. Yung word na eschatology is from the Greek word eschatos, meaning last things. Okay?
So gano'n din kasama po dito yung destination destinasyon, yung pupuntahan ng mga taong ligtas, yung save at yung mga non-save or unsaved. Okay, dito pag-aaralan din natin yung tungkol sa langit, tungkol din sa impyerno, sa number 10, eschatology. Ngayon tingnan natin yung banal na layunin, 4 na banal na layunin ng kasulatan. So atin pong binasa kanina at ating bahagyang ipinaliwanag yung 2 Timothy 3:16 na ang kasulatan ah, ay sabi po doon dito is tumutukoy sa ito po may mga nakapaloob na layunin in other sense, in other word una para sa pagtatatag ng katuruan o doktrina. Siyempre ini-establish po natin dito sa 2 Timothy 3:16 na ito ay inspirasyon ng Diyos, inspirasyon galing sa Diyos, hininga galing sa Diyos, at sa pagre-reveal, pagpapahayag, pagsisiwalat ng sarili, ng kanyang sarili, ng Diyos, tungkol sa kanyang sarili, ganun din tungkol sa kanyang nilikhang mundo, yung earth, at yung kanyang planong pagtubos, okay? At upang siyempre iligtas tayo, planong kanyang kaligtasan at upang pabanalin yung mga kanyang niligtas o mga makasalanan. Okay, yun po yung isa sa aim o yung goal ng kasulatan ng Word of God, ng Scripture. Ang pangalawa din na layunin ng kasulatan is sabi ng 2 Timothy 3:16 para sa pagsaway o yung tinatawag na reproof, hindi lamang sa pagtuturo sa number one ng mga doctrines, gano'n din sa pagsaway o yung reproof ng ng kasalanan. Sinasaway ng Word of God, again, yung kasalanan. Kasi ang Diyos galit saan? Sa kasalanan. Okay? Maging sa mga maling pagtuturo, ng salita ng Diyos, talagang i-rebuke nitong Word of God. Yun ang kailangan natin. Kaya 'pag may nagturo sa atin ng hindi katugma o katulad ng itinuturo ng Word of God, hindi po natin kailangan tanggapin, Kaya nire-rebuke po natin 'yon. Okay, against dun nga sa mga maling teaching, false teaching or mga false teacher na yun po yung kalaban normally ng mga tao, ng mga believers, Kaya kailangan maging steady po tayo sa pag-aaral po ng Word of God para founded po tayo nito, saturated po tayo nito. At para suwayin ang yun, yung para gawing pangsaway sa maling pamumuhay, yung salita ng Diyos. Sa number 3, sa pagwawasto o tinatawag natin ng correction. Bagamat ito'y naipaliwanag na natin kanina, kasi dito makikita natin at ipapahayag sa atin individually, personally, yung maling pag-iisip natin, maging yung maling behavior natin, yung character natin, i-re-reveal talaga ng Word of God para i-correct po tayo. Gano'n din yung mali nating pag-uugali. At yung mga bagay na ito, sabi is, kailangan, sabi, pagsisihan natin, i-repent at tayo nga ay maibalik uli sa lugar na naisin kasiyasiya naman, kasiyahan para sa Diyos. Sa number 4, para sa pagsasanay o yung tinatawag na training, yung Word of God, again, used for training para sa ating mga mananampalataya. Kailangan ito'y may practice talaga natin. Kung ano yung nabasa, yung way of living nandun upang maisagawa, yung katwiran ng Panginoong Hesukristo, okay, tayo makasunod po dito na para sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian. Okay, basahin naman po natin. Ito yung mga benepisyo ng theology, systematic theology. So number 1, isang hindi nagbabagong koleksyon ng katotohanan sa Biblia. Hindi nagbabago. Yun po yung Biblia. Talagang hindi mapapasubalian, ang Biblia, kung anong nakatala po dito, kay koleksyon ng katotohanan sa Biblia.
diyan po nakasulat sa Word of God, systematic theology, yung truth ano, tungkol sa Diyos. Hindi puwedeng dagdagan, hindi puwedeng bawasan. Sa number 2, isang maayos na pagsasama-sama at kabuuan ng doktrina ng Biblia. Okay, so pinagsasama-sama yung katotohanan in an organized, systematic way ano, para yung doctrine, yung teaching ay mas lalo lubos natin itong maintindihan at maunawaan. Sa number 3, ah, yun, as one of the benefits ano, para maintindihan at maunawaan din natin yung ebanghelyo, yung gospel, at ito ay mai-share ano, siyempre sa family natin, sa iba. Sa number 4, gano'n din, systematic theology, pang-apat, ito po ay pinagsama-samang katotohanan para sa revelation ano, paglalahad ng mga pangangaral at pagtuturo, mga doctrines, teaching, para mai-share po natin. Pero 'pag nag-aral po tayo ng isang bagay at natutunan po natin 'to, hindi po natin sinasarili po ito, kailangan po natin na ito po ay maibahagi. Kaya importante po 'yun, itini-train po natin yung ating mind ano, yung ating sarili na alam niyo 'yun, by His grace and mercy na ito talagang sundin po natin. Sa number 5, ito po ay isang banal na kasulatan na maging basis ng Kristiyanong alam niyo 'yun, yung character ng church, gano'n din sa ating tahanan at sa mundo na ating pong kinabibilangan. Kasi again, tayo po ay tinitingnan ng mga non-believers ano. Kaya importante po ito. Ito po isang banal na kasulatan. Okay, yun po yung ilan sa benefits na maaari nating matanggap mula sa Word of God. Pinababanal lang isang Kristiyano, pinababanal ng Diyos ayon sa kanyang salita. Okay, nililinis tayo ayon sa kanyang mga salita. Kaya gano'n po yung pag-aaral po ng mga bagay tungkol sa Word of God, salita po ng Diyos. Then sa pang-anim naman, ito po ay isang pagtatanggol. 'Pag naintindihan po natin ang Word of God, nagkakaroon po tayo ng protection. Protection sa doktrina ng Bible laban sa mga maling katuruan. Okay, naunawaan natin 'to, 'pag inunawa at naunawaan natin, hindi basta-basta po na tayo, matatangay ng maling katuruan. Kaya 'yun, dahil talagang tayo ay, ah, inaatasan talaga na mag-aral ano, basahin, pag-aralan thematically itong Word of God. Then number 7, gano'n din naman isang response, nagkakaroon tayo ng tamang response o pagtugon sa isang tama, isang ethical or moral na mga alam niyo 'yun, kasi ang mundo na ginagalawan natin ay talagang alam niyo po yung pananaw nila sa Word of God ay iba sa pananaw natin ano. Since sila ay sabi nga is spiritually dead, pero tayong mga Kristiyano nagiging tama at yung pag-response natin, yung action po natin, okey, laban saan? Sa maling gawain ng sanlibutan o ng mundo. Okey. Then, ang ilan sa mga implikasyon ng mga doktrina mula sa Biblia para sa buhay ng mga mananampalataya ni Kristo. Ibig sabihin ng implikasyon, ano po yung kahalagahan po ng mga prinsipyo o mga katuruan mula sa Bible para sa ating mga mananampalataya ni Kristo. Number 1, na ang tunay na doktrina ay naglalantad at humaharap sa kasalanan at maling doktrina. Okay. Sa 1 Timothy 8-11, right, naglalantad, nagsasabi, naglalahad, at humaharap sa kasalanan at maling doktrina. Yung tunay na doktrina ay nagpapaliwanag sa atin yung tunay na doktrina, nagiging tayong aware ano, sa kunwari 'pag humaharap tayo sa temptation, mas nagiging aware po tayo sa temptation, ah, yung tukso ano. Gano'n din, pagka meron tayong, tamang doktrina o doctrine or teaching sa atin, nalalaman natin again yung
tinatanggap nating turo at malalaman natin alin ba yung dapat nating iwasan, tanggapin na bagay tungkol sa Biblia at alin na tinatanggihan natin kapag hindi ito talaga biblikal. At gano'n din naman itong ilan pa sa, doktrina, I mean yung halaga po ng mga katuruan ng salita ng Diyos, eh, makikita sa isang Kristiyano bilang isang mabuting lingkod ni Kristo Jesus. So, andiyan po yung mga verses na nagsasabi tungkol po doon. Sabihin nagmamarka, eh, talagang totoo, nagiging totoo sa buhay ng isang tao yung kanyang pananampalataya once na totoo at tama yung pang-unawa niya tungkol sa Diyos. At gano'n din naman, ang tama't mabuting, katuruan o yung doctrines is talagang pinagpapala, ano, sabi nga dobleng karangalan para sa mga elders ng church. 1 Timothy 5:17. At ang mabuting doktrina, yung mabuti tamang katuruan para sa atin ay talagang umaayon sa holiness. 'Di ba napakahalaga po ng word na kabanalan. Without holiness, no one will see God. Sa number 5, sabi po doon, ang mahusay na doktrina ay mahalaga para sa maging handa, lalo na doon sa mga nangangaral. Okay, kailangan tama yung ibabahagi, kailangan wasto, accurate, precise yung shine-share. Kasi pananagutan po ng mga nangangaral. Kahit sino po sa atin ano, 'pag naunawaan po natin ito, ay pinangaral po natin. 'Pag mali yung pinangaral natin, ay pananagutan po natin sa Diyos. Kaya kailangan alamin yung totoo. Pag-aaral na ito, nawa tulungan po tayo ng ating Panginoon na maunawaan pa po ito ano. Okay. So, gano'n din po ang totoong katuruan ay talagang ito po'y binibigay sa atin bilang kautusan ano, para sa mga mangangaral. 2 Timothy 4:2-4. Okay. Alright. So, ngayon po, meron po tayong mga katanungan na kailangang basahin of course at kailangang sagutan. So, meron po tayong isang linggo na dadaan. Kailangan po natin 'tong sagutan. Maaari niyo pong isulat yung sagot ay sa papel at, yun pong mga kasagutan na ito ay mahahangot makikita niyo rin po ayon po sa ating pinag-usapan. Okay. So, gano'n na lang po at hanggang do'n na lang po yung ating pong, discussion tungkol po sa introduction ng ating Essential Christian Doctrine. Tayo po'y yumuko at manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po. Nawa sa aming pag-aaral ng introduction about sa Essential Christian Doctrine na ito, ay lubos po naming makita, maunawaan, malaman ang napakahalagang mga impormasyon, mga bagay in an organized, systematic way of learning about the Christian theology para mas maging solid yung aming foundation sa kaalaman, karunungan mula sa inyo, aming Diyos. Lord, i-bless niyo po ng wisdom, understanding, knowledge ang bawat isa po na nagnanais po na mag-aral. Salamat po sa napakayaman mong habag at awa, pagpapala po sa bawat isa sa amin. Nais po naming ibalik sa inyo ang mga bagay na dapat para sa inyo lang at kami maging tunay na inyong tagasunod sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Marami pong salamat o Diyos sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus na aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Okay. So, God bless po sa bawat isa at sa ating Diyos po ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen.